Kami na nasa industriya, tinitingala ka, hindi lang dahil magaling ka, sir. Pero dahil hindi mo nakakalimutan yung mga bagong henerasyon and you really guide all of us. Maraming salamat, sir. So before I go to you, Janice, and before we open the floor to any more questions, gusto ko pong nakapagsalita ng ating creative team. Siyempre, ngayon naman gusto kong puntahan ng ating mga cast members. Yan. Talagang alam ko, nakita ko, binabasa ko kanina, iba sa inyo, iba-ibang characters na biniplay ninyo. So, I want to start there first. Please introduce yourselves again and the characters that you will play para dito sa Para KB. And ano yung mga challenges playing multiple characters? Multiple characters? Diba yung multiple characters sa multiple personality? Oo. Sige. Impressed pala tayo. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Divine. Hello po, ako po ay mabuting tao. Ang gagawin ko po ay ang multi-characters na si Mrs. Bailon, Brenda, Belen, at Mrs. Ignacio. Ako po ay kinakabahan sa totoo lang because I have done this for quite a long time at nag-focus ako sa TV. But I'm so grateful and happy to be back because I'm in my habitat. I feel like I'm in my natural habitat and I go to work every day inspired, favored, and I'm happy to be with the people. That's why, what is the question? Miss Universe kasi yung sabi, haba? Stiletto eh. Di pa pala tayo dumating sa sagot talaga. Wala pa. The challenge. So, yung challenges sa playing multiple characters. Ang challenges, ang pinaka-challenging part was the audition itself. Bakit? Dahil yung eksena pinanood nyo kanina, pinagawa ni Nico sa akin lahat. So I had to imagine a scene na nandun lahat yung characters at nagsishift ako ng characters kasi ang objective ni Nico, makita niya yung range ko. Hingaling ako ng range, I give you range. And thank you. I also want Tama na ba? Tigilan na natin doon. Okay, sige. Sige, lumipat na tayo kay Jay Gonzaga, who is playing Jake and also playing Briggs. Hello po, magandang hapon po. Hapon na ba? Sa inyo lahat, ako po si Jay Gonzaga and actually, kwento ko lang kung paano ako napunta sa yung Para KB. Kasi meron kaming ginawa meron kaming outing. Ako, si Martha, si Nico, tapos girlfriend ni Nico, nasa kami. Ano yun ba? November 1 and 2, di ba? Yan, kami, araw ng mga patay. So meron kaming so binasa namin yan, yung script, yung unang first draft pa. Tapos parang lahat ng character, ba binasa ko? Lalaki. Tapos lahat ng lalaki, tapos papapago na. Ganon din ginawa kay Divine. Hindi ko alam na nag-audition na pala ako. Tapos, nung mayroon na silang mga cast, tapos sabi ko kay Martha, kay friend ko, sabi ko, grabe naman sa'yo, pinagawa niyo sa akin yung mga, pinabasa niya sa akin, isang karakter, wala man lang napunta sa akin. Sabi ko, pero okay lang naman, kasi mali mo may hinahanap siya. Tsaka hindi ako nag-expect nun kasi masama mag-expect eh. So, nung time na yun, in-message na ako, like after nagpa-audition sila, kasi willing naman ako mag-audition eh, kasi gusto ko, pag meron akong ginagawang role, nag-audition talaga ako para maranasan ko yung step by step para makuha yung character na gusto kong in-auditionan or gano'n. So, buti na lang, minessage ako niyo, and nung in-offer niya sa akin yung Jake and Briggs na role, nung binasa namin, doon nabasa ko na siya dati, natatakot kasi ako kasi kay Sir Ricky yung, di ba, si Sir Ricky ang national artist natin. Tapos, mga ibang actors dito, naka-work ko na before, mayroong iba na bago. And excited ako makipag-collaborate sa kanilang lahat, makinig at matuto ulit sa director namin. Lahat ng notes, aaralin at sibagan. And kung mahirap man yung role, syempre sabi nga ni LJ, bakit pa naman natin gagawin kung, di ba? So, fight lang tayo. So, maraming salamat po at sa pumunod ko Para KB. Parang nararamdaman ko napaka-challenging ito. Kasi hindi lang sa inyo lang galing, sa lahat. I also, Anita Esteban, yes, I want to hear from you kasi you're also one of the actors playing multiple characters. So,
Anong preparation mo rito? Hello po, magandang hapon. Ako po si Esteban Mara. As compared dun sa mga lead roles talaga na tawag dito, mga women, ako kasi yung role na Jake Jordan Briggs, I'll be playing 3 roles. Medyo straightforward naman sila. Kasi as compared nga sa mga women roles na may interaction with Lucas. So ako masaya ako dun sa tatlong roles kasi very complex din sila kahit very linear sila. May iba't iba silang pinanggagalingan at may iba-iba rin silang arc and reason sa kanilang mga choices sa buhay. And nakakatuwa na, alam mo yun, kahit iba-iba ng choices yung mga tao, maintindihan mo sila as long as iintindihan mo kung saan yung pinanggagalingan nila. So, ayun, yun lang po. Thank you. Thank you very much, Esteban. Andito rin ba si Aldo? Aldo, yun. Aldo, I want to hear from you that you'll be playing Pio, Ruben, and Charlie, tama? Yes po. Okay, so anong prep mo dito at anong pinaka-challenging na part? Yung pinaka nga po si Aldo, pinaka-challenging po siguro kasi sinabi nga po nila kahapon na pag-usapan na kaming lahat ng mga characters ay parte ni Lucas. Tapos hindi kami totoong tao, pero mag-play kami na para kami totoong tao. So parang wow. So yun po yung pinaka as an actor, yun po yung kaya po ako nag-audition dahil at nagpupunta sa ibang mga roles dahil sa challenge at yun po yung pinaka-challenging sa akin kaya ko gustong gawin to. So sana magawa natin to. Sana magawa ko to. Kasi kung madali lang, bakit natin gagawin? Okay. Kasi I want to find out if there's characters in the novel. I don't remember guys in the novel. I remember only the women. You mean there were men? It's like the men, no? I just remember all the women. So they are characters in the novel. Kasi he said they're not real men. They're not real people. So what are they? Ghosts? Ghosts in the, no? Or is that your interpretation of the character? Wow. Mga character po na binuo ni Lucas sa utak niya. Yes po. Who is Lucas? Sir Vicky. Lifeline. Sino na gusto sumagot ng tanong na ito? Only the women. Sorry. Ano ba yung I'm question? biased for the women, no? Who is yes. the Lucas character in the novel? Yes. Yun nga po, kagaya na sinabi ni Sir Ricky, welcome po pala sa testing. Sabi kahit press mo, challenging ha? I love this. Alright. Yes, opo, tama po yun. Masasagot ko po yan. Okay. Pinagandaan natin yan. Kaya po nila sinasabi, nila Sir, kahit sila LJ, na tumututok po tayo dun sa, kapag binasa natin yung libro, mas mapapansin natin yung mga love stories ng mga babae. Pero sa play na ito, ang makikita po natin kung paano siya binubuo ng writer. Kasi sila po, ay yung mga 4 po natin babae, ay mga karakter po sila sa sinusulat ni Lucas. Si Lucas po, sa kanya po nang gagaling, sa imahinasyon niya, sa mga nararamdaman niya, sa mga ayaw niya sa buhay at sa mga gusto niya. Dito po sa dulang to, mas mapakita po namin kung paano nagko-connect si Lucas doon sa mga karakter niya. Siguro po, yun po yung hindi masyado napapansin ng iba sa libro. Kasi nga, kasi nakakalunod yung mga kwentong sinulat ni Sir Ricky na sobrang nakaka-addict na paulit-ulit mo siyang basahin. The women are interesting nga kasi. Yes, the women are very interesting. Kaya nga po mahirap din itong gagawin ko. Pero bakit ba po gagawin kung madali? Baka kasi hindi nyo nabasa yung novela. I think yung premise ang magpapaliwanag. Yes. Yung novela ay tungkol kay Lucas, isang writer, totoong tao, na mayroong teorya. Ang teorya niya, sa 5 umiibig, ay may kwota ang pag-ibig. Yes. Ang teorya niya, may kwota ang pag-ibig. Sa 5 umiibig, isa lang ang magiging maligaya. And so, nagsulat siya ngayon ng broken-hearted siya at unrequited ang love niya kay Bessie, na totoong tao. And so, nagsulat siya ngayon ng nobela composed of 5 love stories ng 5 mga babae to prove his theory na isa lang dito sa 5 ito magiging maligaya. But subconsciously, he's hoping na yung kwento niya
doon sa 5, magiging maligaya. Kasi sa kwento ng 5 babae, sinali niya yung kwento niya at ni Bessie. He's hoping na ang magsasucceed ay siya at si Bessie. And so tinapos niya yung nobela, nagreklamo ngayon yung mga characters. Lumitaw yung mga characters at pinumplay ng kanilang kapalaran. Yung mga lead characters niya sa 5 kwento, puro babae. Kasi kinulong niya sila lahat kay Bessie. Lahat ng mga initials nila, B-E-S-S-I-E. Si Erica, si Sandra, etc. Kinulong niya lahat yung 5. And so, yun yung naging confrontation, and etc. in the story. So, may ang real na character, real na tao, at character din ay si Lucas, dalawa. Si Bessie, mayroon ding totoong tao na Bessie, at mayroong Bessie na sinulat niya. And then si AJ, yung baklang anak ng lesbian na si Esther, ay totoo na barkada ni na Bessie. So, mayroong totoo at tauhan na doble. But the others are all fiction. Lalo na si Erica na nakatira sa isang mundo na tinatawag na Maldiaga, na hindi totoong lugar, or ang mga tao hindi marunong umibig, walang Valentine's, and so on and so forth. So mas fiction siya. That's why kanina sinasabi ni LJ at namin na kwento siya ng mga love stories, but in the end, tungkol siya sa pagsusulat. Thank you maraming salamat sa pagkaklaro. Ayusin na natin dito kasi pa-challenge na nangyayari. Pero kung nabanggit ni Sir Ricky kanina yung character na AJ, na gagampanan ni na Gold Aceron at AJ Benosa. So,